Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So meron tayo dito ang isang Bluetooth speaker, no? Kingster KST-8308. Ito yung ano ba 'yon? Mayo yata. Mayo. Pinalitan natin 'to ng USB input, ano? At dahil nabasag siya. So, ngayon bumalik, iba na naman yung problema. Ayaw na mag-charge yung kanyang charging input. So, pangalawa or pangatlong kaso ko ng naka-encounter ng ganito. So, maganda gamitin yung Type-C dahil matibay siya, napakaraming pin nito sa likod. So, hindi siya natatanggal katulad nung unang modelo. Okay? Nung sinundan nito. Ito matibay. Ang problema nito, kapag sinasaksakan ng ganito, okay, yung hindi sa kanya yung mas maliit. Yan o. Kasi yan dito eh. So kapag tinulak yan, kapag pinilit na diniin, yung poste niya sa gitna nababasag. So kapag nababasag yan, wala na. Ang maiiwan dyan, yung nagka-UP-UPing terminal na lang, short circuit sa loob. Okay? So wala, hindi na magagamit katulad yan. O. Wala na o. Ayan o. Kasi 100% yan ginamitan ng ganito. Katulad na rin ng isang ginawa natin na minodify natin at nilagyan natin sa loob ng switch mode power supply. So ito ngayon yung ginawa ko rin, ano? Sinabi ko doon sa may-ari na yun na lang yung gagawin natin. Kaso iba naman yung estilo niya. Gusto ko kasi ito lagyan sa likod ng ganito. Gagamitan ko ng ganito siya at ayaw niya. Ayaw niya yung natanggal-tanggal yung wire. Kasi kapag na-misplace daw yung wire at gusto nilang gamitin, so hindi nila mapapakinabangan. So may punto din siya eh. Kaya ang gusto niya, nakakabit lagi yung kanyang AC cord. So yun yung ginawa natin. Ayan siya. Okay? Nasa dito, nasa likod. So ito papakita natin kung paano natin siya pinipwesto, ano. So pakita muna natin na walang ano yan. Kapag sinaksak natin yan, magkakaroon ng ilaw yan. Ayan siya. Yung kanyang power indicator. Tapos kung saan natin pinipwisto yung kanyang pinaka power supply sa loob. So ayan. Okay. So ganito lang. Diyan lang yung nilagay natin. Ayan. Tapos ito na yung AC cord. Dito natin pinadaan siya. So kung gusto nilang i-keep yung wire, ayaw nila nung mahaba. So tutulak lang nila yan. Ayan. Okay, so maiipon lang yung haba ng wire sa loob. At yung nakalutang dito sa labas ay ito na lang. Dito. Okay? So pag gusto lang gamitin, so hilahil lang nila ulit. Ayan. So ito na yung ginamit natin, ano. At kapag pinapatunog natin to, subukan nating power on. Okay. So, naka-anong mode ba siya? Subok natin sa radio. Volume mode. FM mode. Okay, so okay na siya. Yan. Kapag sinasaksak natin to, syempre magcha-charge na rin siya. Yan. Yan. So, yun lang yung ginawa natin, ano. At pinapakita lang natin kung saan natin siya pinipwesto. Tsaka yung ano yung power supply na ginamit natin. Tapos ito, yung cord dito na siya nakalagay. So, yung makakalawit dito kapag tinulak nila to, so ito na lang. Ayan. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo na. So, sana makatulong to sa mga baguhan kung paano gagamitin yung mga ganito na lagi na lang nasisira yung kanilang mga charging input. So maraming salamat, God bless at bye bye.